Happy Sunday po, church! And welcome po sa ating Sunday worship service. At alam ko po na handa na kayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil mabuti siya. God is good all the time and all the time God is good. Alam ko po na naranasan niyo yan. Kaya huwag kang magpapigil, kapatid. Magpuri ka sa Panginoon ngayong umaga. Let's go! Church. Hey! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy of it all. Tribe will see your glory. Every nation bow before you. Thank you, Jesus. All the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, oh, the Lord Almighty, only you are worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. And as we sing, the Lord Almighty, only you are worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Praise and glory, praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every ayo, 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 ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad, oh Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala kang katulad, oh Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Praise and glory, honor and strength unto our God.
unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every rise and praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. There's no one. There is no one like our God. 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 Oh, there's no one like you, Lord. Hallelujah. Alam niyo po, tunay pong walang katulad ang Diyos pagdating sa pagmamahal. Alam ko po na naramdaman niyo yan. At ngayon, gusto ko lang i-remind about isa sa atin na tayo po ay niyayakap ng Panginoon. Kakanta po tayo ng isang bagong kanta. Ina-assure tayo nito ng Romans 8, verse 39. Ito pong sabi, "For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." Wala pong makakapag-hiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ngayon, kapatid, alalahanin mo, kilalanin mo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Sa gitna ng dilim, ako ay mananalangin. Sa gitna ng gulo, patuloy sa'yo kakapit. Kahit di pa maayos ang lahat ng bagay, ipagkakatiwala sa'yo aking buhay. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Dilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Sa lakas ng bagyo, tahanan ko'y salita mo. Sa mahirap na laman, pangako mo ang sandigan. Kahit nasugatan, hindi mo pababayaan. Pagkakatiwalaan, Jesus ang iyong pangalan. Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko, wala nang papagay sa wagas na pag-ibig
Dahil ang yakap mo ang tanging sandigan ko. Wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Ilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Dahil ang yakap mo tanging sandigan ko. Wala nang papantay sa wagas na pag-ibig mo. Ilipas ang lahat, ngunit di ka magbabago. Ang aking lakas manggagaling sa'yo. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, oh, singing great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Shout it out, oh, singing great are you, Lord. Come on, church, sing with all of your It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Yes, we pour it out, 'cause we breathe in your grace. So we pour out your praise, 'cause we breathe out your grace. We breathe in your grace. We breathe in your grace. So we pour out our praise. Yes, we breathe in your grace. So we pour out our praise.
about you, my Jesus. Come on, church. Let's take a moment and just worship Him in the Spirit. Come on. Umawit kayo sa inyong mga tahanan, kapatid. Yeah. We breathe out your praise, Jesus. Oh, it's your breath. It's your breath in our lungs. We pour out our praise. We pour out our praise. Yeah. So we pour out our praise. It's your breath. It's your breath in our lungs. We pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs. So we pour out our praise. Sing great, great are you, Lord. Yes, you are. Great are you. Come on, church. Come on, church. Let's all sing. Sing great are you. For the last time, let's sing. Let's shout. Sing great are you, Lord. Yeah. Hallelujah. Great is your faithfulness, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Salamat, Panginoon, dahil andi dito at kasama ka namin. Thank you for touching our hearts. Thank you for changing our lives para sa iyong kapurihan, Panginoon. Father, i-enjoy lang namin ang presence mo. And as we listen to your word, alam namin, Panginoon, na magiging kapaki-pakinabang ito sa amin. Matatanggap ito ng puso namin at lalago, Panginoon, at magiging karanasan po sa amin para sa iyong kapurihan. Tanggapin mo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Come on, church. Woo! Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Well, a glorious, a wonderful, blessed Sunday to all of you. Amen. Welcome po sa ating online worship service sa Redeemer's Grace Christian Fellowship. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. God is good? God is good? And all the time, yes, our God is a good God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, at minsan po sa ating gawain ngayong umaga, dandan kayo ng ating gawain na ito na lalo at laging sumasagana po sa biyaya po ng ating Panginoon Diyos. Nakakaranas ng kapahayagan ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Naranasan ang kasaganaan sa lahat ng bagay, may kalusugan, kagalingan, kalakasan, kapayapaan at kapahingahan. At lalo na po, pinag-iingat ng Diyos at binabantayan niya, tinatakpan ng kanyang makapangyarihan dugo laban sa anumang uri ng kapahamakan, lalo po sa banta ng COVID-19. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon at ngayon po umaga, we're so glad, we're so joyful, celebrating the goodness of the Lord. Amen. So let's start off with our declaration. Amen. So tawagin na po ang lahat ng kasama sa bahay. Find the most comfortable seats at home. At tayo po ay sabay-sabay na magpapahayag ng mga katotohanan ito, paniwalaan, panampalatayanan, at ipahayag po ng ating mga bibig. So if you are ready,
you may like to place your hand on top of your chest at tayo pong lahat ay sabay-sabay na magpapahayag ng mga katotohanan ito. Expect glorious things to happen. Tayo pong lahat, let's go. Lord, thank you because you're the one doing great things in my life. You never stop doing good, and I expect greater things to happen this day and the rest of my life. My life is secured in Christ. I am prosperous of Jesus in my life. I am the head and the tail. I am on top and not at the bottom. My business is established, flourishing and growing. Increment promotion is mine. I am healthier, stronger, wealthier, and merrier. My family is restored, united in the Spirit, and experiencing peace, joy, and love. I am led by the Spirit. I'm going to receive more revelations, my word, because I have the mind of Christ. I am the righteousness of God in Christ. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm a son of God. I'm God's beloved. I'm the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ. I am healed, well, whole, complete, satisfied in all my wants and needs, victorious, greatly blessed, highly favored, deeply loved, totally accepted, and absolutely forgiven. I'm covered by the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I'm safe because you are my refuge and my fortress. No plague can come near me and my family because I'm protected by the same blood. My restoration is for sure. I'm going to harvest a blessing of much more. I'm destined to enjoy the fullness of His goodness. 2021 is our glorious year. In the name of Jesus and all God's beloved, say a big, big, big and thundering amen and amen, amen. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Let's give Jesus the highest praise that He deserves. Amen! Hallelujah! Woo! Amen. Indeed, it's a privilege for me to be once again used by the Lord to deliver His message for all of us this morning. So, sit back and relax at ihanda ang ating mga espiritu. Tatanggap po tayo ng mga dakilang bagay mula po sa salita ng Panginoon Diyos. And we pray, I just pray and declare that as we listen to your word, to the word of God, and as the word of God is shared, preached, and proclaimed this morning, tayo po ay tatanggap at bibigyan ng espiritu ng kapahayagan at ng kaunawaan. The spirit of wisdom and revelation be yours. Amen. As you listen to the word, let's open our hearts and let's agree with the Word of God. Everything that the Word of God tells us this morning, tayo pong lahat ay matcha-challenge, di lang matcha-challenge. Of course, mabe-bless at tayo po ay matatransform at lalago sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? Amen? Praise God. Hallelujah. So, kumusta na po kayo? We're on MECQ, kaya wala pa rin po tayong on-site. But I believe even sa online, mas lalo po nating ma-share. Ito pong message ng God ngayong umaga. Just like and share. I-click po natin yung share. Pakalatin po natin ang mensahe po ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Are you ready for the word? Amen. If you're ready for the word, then let's go straight to the word na bibigay po sa atin ng Lord. Let's go to 1 Peter chapter 5, verse 5. 5 po tayo. Verse 5 hanggang verse 6. Amen. So if you're ready, you may like to read along. Kung meron po kayong mga dalang Bible, up man po yan, or yung talagang Bible natin na hard copy, well, buksan po ninyo. At makikita rin nyo naman po sa screen itong mga talata natin pong babasahin. Okay? So let's go. 1 Peter 5:5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Yes, for God resists the proud, but gives grace to the humble. And going to verse 6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Amen. Praise God. Pinagpala po ng Diyos sa kanyang mga salita. So this morning, I'd like to share with you about be humble and be graced. Be humble and be graced. Kung naalala niyo po yung ating mga nakaraang pag-aaral, be healed, be delivered, be graced. Amen. So this morning, let us all be graced by God. We are supposed to be the
the grace people of God, living under the new covenant of grace. And so therefore, tayo po makapamuhay, hindi lamang nag-enjoy ng biyaya ng Diyos, kundi tayo po mismo, nakikita po sa buhay natin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Our text tells us that God resists. Sa iba pong version, oppress. Okay? Opposes. So God opposes the proud, but gives grace to the humble. So very quick, ano pa ang sabi ng talata? So where does grace flow? Grace flows to the humble. Okay? So yung pong nagpapakumbaba, yung mababa, at kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Dahil alam nilang wala silang magagawa, sa kanila po dumadaloy ang biyaya po ng ating Panginoon. Okay? So one side of being humble is this, to accept the fact that we cannot do anything apart from God. Yan po ang isang ibig sabihin ng ikaw ay humble. Kinikilala mo na wala kang magagawa maliban sa kilos at kapangyarihan ng Diyos. It is admitting that only by God's grace can we accomplish something. Ayan po. So yan po ang isang mukha ng humility. Believing and knowing and accepting that it's only by God's power that we can do or accomplish something. Okay? But this morning, let me just share with you the other side of being humble. Okay? The other side of being humble is when you are able to rejoice that other people are becoming greater than you and prospering as they are blessed by God. Ito po yung ibang mukha ng pagiging humble. Okay? So, humility is demonstrated kapag po tayo ay natutuwa, pag po tayo ay nakikigalahak sa ibang mga tao, so sino mang kapatid na nakikita po nating sumasagana, umaayos ang buhay, at pinagpapala po ng ating Panginoon Diyos. Alam po natin, we all have our destinies. And our destiny is different from one another. Kanya-kanya po tayo ng destino. Kanya-kanya po tayo ng journey sa ating panampalataya. We have our own race to run. Tama po ba? So, run your race. Meron kang paglalakbay na dapat mong lakbayin. Okay? Ang pagtatagumpay mo, hindi ka nakasalig sa iba. Hindi ka nakatingin kung ano nangyayari sa kanila. Nakatingin ka sa ginagawa at gagawin ng Diyos. And when you see somebody passes you by, nalampasan ka, for example, well, don't be intimidated. Huwag kang mainis, huwag kang malungkot, but be inspired, be encouraged, be challenged. Amen? If God did it for them, ito ang sabihin mo, well, He can also do it for me. Di ba? So kapag may mga taong nagtatagumpay, one phase of humility, one demonstration of humility is when we are able to rejoice with them. Okay, hindi ka nagmamayabang na ikaw lang magaling, hindi ka magmamayabang na ikaw lamang ang parang ikaw lamang ang anak ng Diyos. No. But if you can't celebrate, hindi mo kayang tingnan yung victory, yung prosperity, yung success ng ibang tao, okay? If you cannot celebrate with people that are farther along than you, then you'll never get to where they are. Hindi mangyayari o hindi mo mapupuntahan din yung lugar na kung nasaan sila. Bakit? Kasi hindi mo makuhang matuwa sa mga tao o sa mga kapatid na maaaring humigit sa iyo. Okay? You have to pass the test of being happy for people that have passed you up because there will always be the tendency na lagi ka magseselos or you start finding a fault sa kanila. Okay, kaya naman ganyan yan Or being critical. Okay? Kaya pag hindi natin na-overcome ito, we will be stepping on a trap na binibigay ng kaaway sa atin. So, don't fall into that trap. God showing them favor doesn't mean He's not going to show you His favor. Diba? Hindi ibig sabihin na pinagpala sila, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Be happy for them. So let me tell you this, okay? Isang sukatan po ng pagiging humble at nasa iyo talaga ang biyaya ng Diyos is when you are able to celebrate with them. Okay? Those people who are being blessed by God and experiencing prosperity in their lives. Kaya huwag mong ma-miss yung destiny mo na yan. Destiny mo na yan.
Because you're sour that somebody passed you up. Parang hindi lang sour, bitter pa. Bitter and sour. Okay? Parang, ikaw ay, ano yung bitter? Mapait. O kaya ikaw ay, mapait, sour, maasim. Ibig sabihin, naiinis ka. Yan, something like that. So, because you see someone that's blessed and rising higher. Okay? So, makikita mo yun eh. Pagka sa buhay natin, yung expression natin, yung reaction natin. So, it's a test. It's a test. Hindi lamang po ang humility, sabi ko, as I've said just now, hindi lamang po ito yung ikaw ay nananalig sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka makakagawa, hindi ka makaka-accomplish kung wala kaka-accomplish ng isang bagay, kung wala ang kanyang biyaya. On the other hand, being humble is when you're able to accept, okay, the prosperity and the blessing of other people. Totoo po yan. Okay? Makilala mo yung sarili mo, sino ka sa harap ng Diyos. Makita natin that we are God's beloved. Beloved din sila, beloved ka rin ng Diyos. Amen. So, wag magmalaki sa blessing. Share the blessing, and when other people are blessed, then be joyful and rejoice with them. Di ba? So, it's a test. How can we test if one is true in his humility regarding other success and blessing? Paano nga ba yan? Paano ba natin mapapatunayan o malalaman na meron kang totoong pagpapakumbaba or humility kapag nakikita mo na ang ibang tao ay umaayos ang buhay, sumasagana at pinagpapala? Well, let me tell you this morning. There are at least 3 things that you can possibly react to when you see other people being prospering and being blessed. Merong tatlong pwede kang maging reaksyon o tatlong damdamin kung sakaling may nakikita ka na it's a test really. So, test of humility, test of maturity, and test of really if you are living under the grace of God. Okay? So, 3 things. Tatlong bagay na posibleng reaksyonin mo, saloobin mo, o damdamin mo, o kilos mo kapag may mga tao na nakikita tayo sa paligid natin, kapatid natin, kaibigan natin, kapitbahay natin, na sumasagana at nakikita natin ang pagpapala ng Diyos sa kanila. One reaction is this: you complain. Okay, you complain. Lord, bakit sila lang? Anak mo rin naman ako. Ayan, mga ganyang mga litanya. Lord, bakit wala pa yung blessing ko? Beke nemen. O, di ba? Lord, bakit wala pa? Okay? Or you may say like this, kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral ano yung nagko-complain ka? Anong Ibig sabihin, hindi ka nakatapos ng pag-aaral kasi ito lang ang buhay namin. Hindi ka nakatapos kasi panay siguro cutting class mo ng araw. Kaya ang natapos mong kurso, BSCS, no? 10 to 15 years ago, itong usong-usong kadyang, alam mo yan, itong usong-usong course ng araw, BSCS, di ba? Bachelor of Science in Counter-Strike. yan ang tinapos mo ng araw. Ngayon, iba na ang usong course ngayon. BSML. Di ba? Kayo, assuming kagad kayo Bachelor of Science in Modern Language. Kala nyo kung ano kagad yan. Jajam kagad kayo sa conclusion Yan ang sikat na sikat ngayon, di ba? Mobile Legend. So, kasi siguro nung araw, pwedeng kagagawan mo rin yan. Well, any of us, marami po sa atin ang pwedeng magreklamo, mag-complain. Bakit ako pinanganak na mahirap? Okay. Siguro yung pinanganak ka na mahirap, hindi mo kasalanan. Di ba? Hindi ka naman makakapili ng pamilya or apelido. Hindi mo na mapipili yung apelidong Ayala o Zobel, di ba? Tan. Meron tayong kapatid dito, mayaman ng apelido, Pangilinan, di ba? Kaso, naging marine, kaya medyo okay na sana, Pangilinan no? Manny Pangilinan, di ba? Hindi ka makakapili ng pamilya na kung saan ka ipapanganak. Okay?
hindi mo kasalanan yung ikaw ay pinanganak na mahirap. Pero yung ikaw mamatay ng mahirap, palagay ko may kinalaman ka na doon. O di po ba? Di ba? So, you are complaining because it isn't happening to you. Buti pa sila. Ayun yung mga ganyang buti pa sila. You are complaining because you are always in lack. You're always short, broke, burdened, and worried where to get the resources. O, di ba? So, pagka may mga blessing iba, nagko-complain ka na kagad kay Lord. Lord, bakit naman ganito ako? Pero kahit gaano ka kagaling magreklamo at maglitanya, wala pa rin mababago sa buhay mo. Amen? Other than you say, Lord, salamat sapagkat alam ko, ako naman ang kasunod. Di ba? I mean, kahit anong reklamo ang gawin mo, yung iba nga dyan, meron pang masteral in complaining, minor in grumbling. Alam niyo yung mga tinapos nilang kurso, yung iba may doctorate pa nga sobrang magreklamo, sobrang maglitanya. Well, listen to this church. When you see other people blessed and prospering, remember this, don't complain, God is sovereign. Amen? Don't complain, God is sovereign. Huwag kang magreklamo. Kasi alam mo Diyos, hawak niya ang lahat and He knows what He is doing and ano ang plano niya para sa ating lahat. So yun lang malaman natin, magre-rest na tayo doon. Amen po ba? Second is, we compare and compete. One is complaining, then we compare and we compete. Lord, bakit siya pa? Mas magaling ako sa kanya. Ayan na, nagsisimula ka ng mag-compare. Nagsisimula ka ng makipag-compete. Okay? Mas nauna ako sa kanya. Okay? Mas mabait naman ako sa kanya. Something like that. Nagsaserve din naman ako. Umaattend nga ako ng mga gawain. O, nagtatights pa ako, Lord. Something like that. So, bakit sila? Bakit siya? Bakit ako? Hindi. Diba? Pareho lang naman kaming pastor. O, something like that. O, diba? Pareho kaming nagsaserve sa'yo. Okay? Kaya nga sa mga posting sa social media, pag may nakita ka na meron silang pinakitang blessing, ano ang mga comment? Sana all. Di ba? Yung mga comment na ganyan. Sana all. Meron akong isang kaibigang bishop na nakita ko yung blessing niya. Alam niyo, naramdaman ko, natuwa ako para sa kanya. Okay? Very good. Okay? So, iba, sana all. Di ba? Kami rin. Parang ganyan. Di ba? So, when you say you are comparing and competing, listen to this. It is short of saying you are envious and jealous. Well, wag na tayo magpaligoy-ligoy. May kurot yan merong dating yan. Kapag tayo ay laging nakikipag-compete at nagko-compare. Okay? May kurot yan ng pagiging jealous at pagiging envious. Listen to this. Jealousy kills. Kaya nga anong sabi nila? Mamatay ka sa inggit. Di ba? Nakakamatay kaya yung sobrang inggit. Okay? So, this is why Saul, remember King Saul in the Old Testament, this is why Saul lost his mind and the throne. When he saw David rising higher than him, gaining more influence instead of sharing joy with David, he became what? Jealous. Kaya yung mata niya lagi na kay David. Kaya minsan, si David, kumakanta, tumutugtog, sinibat niya si David Okay? Why? Kasi Saul became so jealous and talagang nakipag-compete siya kay David. Lalo na nung madinig niya na kumakanta yung mga tao. When nagpaparade sila, si David galing sa victory, nadinig ni Saul sa 1 Samuel chapter 18, nadinig niya yung kanta ng mga kababaihan. Okay? Ano ang kanta nila? Saul has slain his thousands and David his 10,000. Basahin po natin. 1 Samuel chapter 18, starting from verse 7. Ang sabi po dito, so the women sang as they danced. So habang sila sumasayo, kumakanta sila. Ano ang kanta nila? And they said, Saul has slain his thousands and David his 10,000. So that is in 1 Samuel chapter 18, verse 7. So ang sabi nila, si Saul, meron siyang napatay na 1,000, si David, 10,000 naman. So yun ang kanta nila. Nung marinig yun to Saul, going to verse 8, then Saul was very angry. Galit na galit yung mama.
Okay? And the saying displeased him, and he said, okay, ano sabi niya? They have ascribed to David 10,000s, and to me, they have ascribed only 1,000. They have ascribed David 10,000s, and to me, they have ascribed only thousands. Okay? Sa kanila, ang sabi ni Saul, bakit ganon? Sinasabi nila kay David 10,000 sa akin, 1,000 lang. Now, what more can he have but the kingdom? Ayan. So, natanim sa kanya yung intriga. Minsan may intriga talaga. Pag na-intriga na, pagkatapos, ang nangyari, tumubo yung intriga, umusbong na, nagselos na siya, at pagkatapos nun, nagbigay na siya ng iba't ibang assumption and conclusion. Anong sabi niya? Di susunod niyang kukuhanin sa akin ang kaharian, ang trono. So, ito ang nagagawa ng jealousy. You will come up with a solution or conclusion na hindi naman nangyayari pero sa isip mo ay nangyayari na. Okay? So, what more? Now, what more can he have but the kingdom? Sabi niya. Sorry. So, Saul eyed David from that day forward. O, nangyari? Sabi sa ibang translation, magmula noon, ina-eyeball na ni Saul si David. His eyes are on David. Okay? Kaya, yung naiinggit, alam nyo, yan ay nagdadala ng isang damdami na hindi ka mapakali at lagi ka na lamang nagdududa at nagmamasid sa kanila. Okay? Tandaan nyo, really, jealousy kills. Okay? Kaya, what Saul didn't realize, gusto ko paliwanag ito. There's really something very important and worth noting. Okay? Maganda po itong piece of literary na ito. What Saul didn't realize is that in Hebrew poetry, makinig po kayo dito, okay, this is how they make a song. Ito yung form ng kanta or ng poem nila o ng tula nila. So, poetry po ito So, may literary feature ang Hebrew poetry na kamukha ng inawit ng mga kababaihan. Because he was so absorbed by his jealousy, he forgot that it is how they write, okay? It is how they should write a song. So, dapat alam ni Saul yun kasi siya, laki siya sa ganong klase ng mga sulatin, ng mga tula o mga kanta. Anong ibig ko sabihin? Ganito po yan. Okay? Let's look at some biblical references kung saan makikita natin itong literary feature po na ito. Yung 1,000 tapos 10,000, magkasunod po kasi palagi yun sa Hebrew poetry, sa literary feature ng Hebrew literary, ang tawag diyang couplet, parang magkakopong-kopong yan. Pag sinabi mong 1,000, ang susunod 10,000. Let me read to you some verses. Genesis 24:60. Basahin nyo, sabi dyan, and they blessed Rebekah and said to her, our sister, may you become the mother of thousands and of 10,000s. Pero mo, magiging anak ka ng 1,000. Ay, magiging nanay ka ng 1,000. Grabe, no? Ano kaya itsura nung babae na ang anak 1,000? Okay, alam natin na ito ay isang exaggeration. Okay? So, may you be mother of thousands and of 10,000s, and may your descendants possess the gates of those who hate them. Okay, makita natin yan. Genesis 24:60. Now let's go to Deuteronomy chapter 32, verse 30. How could one man chase 1,000 or two put 10,000 to flight? So, 1,000, kasunod ka doon 10,000. Okay? Meron silang ganung style sa pagsusulat. And then let's go to Psalm. Awit ito, kanta. Psalm 91, verse 7. Alam niyo yung Salmo ng 91, di ba? Psalm of protection. Verse 7. Ano sabi sa verse 7? 1,000 may fall at your side. Ano kasunod? 10,000 at your right hand. I think you're getting the picture now. Okay? So, 1,000, 10,000. Ang sabi. And then Micah. Ang last verse nito, Micah 6:7. Sabi po dito, will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of olive oil? Okay? 1,000 of rams and 10,000 of olive oil? Ano ang sabi ng talata? So, pag nagbigay sila ng 1,000, pag ito ay isang sulatin, ang kasunod po kagad ng 10,000.
And so that's why, when the women sang, David has slain his 1,000, kapag ito ay isang tula o kanta, ano kaagad ang kasunod? Okay, Saul has slain his 1,000, David has slain his 10,000. So yung mga nakikinig, alam nila, ito yung forma ng kanta, ito talaga yung forma ng tula. Pero kay Saul, dahil meron siyang inggit, dahil meron siyang galit, dahil meron siyang espiritu ng competition, okay? Iba ang dating sa kanya. He ignored the fact na ganito ang talagang forma ng mga awitin kanta. Okay? So kaya nagalit siya. Ano sabi niya? Bakit kay David? He took it literally. Well, pwedeng literal talaga. Pero nagkaroon siya ng labis na selos. Kaya ang sabi ng Bible, nagalit siya dito eh. Okay? So, nung nadinig niya, well, bakit nila ina-accord kay David? Sa akin, 1,000 lang. Tapos kay David, 10,000. So, inuna siya, pero 1,000 lang. Pangalawa si David, 10,000. Ngayon, balik rin naman natin ang kwento. Okay, let's reverse the placing of the names. Unahin natin limbawa. Kinawit ng mga kababaihan. Ano sabihin ng mga kababaihan sa kanta? Okay, David has slain his 1,000 and Saul has slain his 10,000. So ano naman ang isipin ni Saul? Bakit inuna naman si David? Bakit ako hinuli? Okay, alam mo yung sa pelikula, yung mga bida, diba? Uunahin yung bida, unahin yung pangalan. Yung pangalan ng bida, yun ang unahin. Yung second lead, pangalawa. So, pwedeng sabihin ni Saul, pagka talaga naburaot na ang utak, no? Walang magandang paliwanag. Okay? So, pwedeng kung unahin natin, baliktad natin yung kanta. David has slain his 1,000, Saul has slain his 10,000. Ano naman ang iisipin ni Saul? Bakit inuna nila si David? Ako ang hari. I mean, something like that. Di ba? So, alam nyo, yung mga tao nga naiinggit, okay? Hindi po sila tumatanggap ng reason. So in other words, a jealous person entertains no reason. Kaya, pag ikaw, kinain ka ng inggit, may nabubulok something inside you. Kaya nawawala ang joy, nawawala ang fruit ng Holy Spirit. Okay? Kasi merong hindi natin matanggap. Okay? We are not humble enough para mag-celebrate tayo ng kabutihan ng Diyos sa ibang mga tao. So, when other people prosper, rising higher and getting better, just say this, ito lang sabihin mo, it's their time now, I'm next. Di ba? Panahon lang nila ngayon, pero akong susunod. My due season will come. Amen. Hallelujah. So, don't compete and compare. Remember, God is fair. Amen? So, do not complain. God is sovereign. Do not compete and compare. God is fair. Amen? Hallelujah. So, third, ano yung pwedeng reaction natin? So, one is we complain. Wala yan. Second is we compete and compare. Wala rin yan. Now, the third thing, I should say, is the best reaction when people are prospering. Ito, testo ng testo ng pagiging nasa ilalim po ng biyaya. At test ng pagiging mature ng isang Kristiyano. Third, instead of complaining, instead of comparing and competing, why not celebrate with them? Amen? Celebrate with those people. Kahit yan ay katabi mo, kapitbahay mo, kaklase mo, kabatch mo, kaibigan mo, kasabay mo sa trabaho. When they are promoted, celebrate with them. Be happy when your brother is promoted. Rejoice when your friend buys a brand new car or owns a new house. Di ba? Pag meron sila, ito na, hinahalukay na ang kalooban mo kasi kumukulo ang dugo mo sa inggit. Bakit? Bakit sila meron, ikaw ay wala. Now, matuwa ka kapag na-honor yung anak ng kumari mo. Di ba? Kuminsan, pag gaganyan ng usapan, masama na loob mo, hindi mo kinikilala. Mas matalino pa rin yung anak ko dyan. Di ba? Ano lang yan, mga tamang, ang tawag dyan? Tamang bitter. Okay, parang ganyan.
Matuwa ka kapag mas kumita yung online selling ng kaklase mo. Okay? At mas nakabenta sa sayo. I mean, this is a test of how we are to react when other people are prospering or they are having a good success or being blessed. Don't be a Saul. Wag tayo maging kamukha ni Saul. Don't miss your destiny because you're sour that somebody passed you up. Okay? Wag kang bitter. Their success, listen to this, their success is not stopping what God wants to do in your life. Yung kanilang pagtatagumpay, yung kanilang pag-angat sa buhay, hindi ito pumipigil sa plano ng Diyos na maganda sa buhay mo. And listen to this very carefully. God didn't use up all of His favor on them. Hindi naubos ang biyaya ng Diyos sa kanila. Na parang sabi mo, Lord, wala nang natira sa akin. No, hindi naubos ang pabor ng Diyos sa kanila. Sagana ang Diyos, kung pinagpala siya, well, ikaw na ang kasunod. Hindi kayang ubusin ng pagpapala sa iba ang pwedeng ibigay na pagpapala ng Diyos para sa iyo. Say amen to that. True humility is demonstrated when you rejoice seeing people prospering and becoming successful. Ha? Kaya ako, pag may mga pastor na may mga blessing, madami yung kanilang mga bilang ng church, natutuwa ako para sa kanila. Wala akong dapat ibang damdamin. May plano ang Diyos para sa kanila, may plano ang Diyos para sa church natin. May isang pastor na nagpapagawa ng church. Nilike ko yun sa posting niya. Kasi sabi, prayer para sa provision. Let's pray na magkaroon sila ng provision. Bakit? May blessing ang God sa kanila, may blessing din ang God para sa atin. At darating din ang time natin, bibigyan tayo ng Diyos na malaking pagpapala, ma-acquire natin yung panaginip nating property sa church nito. Amen po ba? Amen. But while hindi pa dumarating yon, let us rejoice. Di po ba? Ay, matuwa tayo kapag po sila ay sumasagana o maayos sa buhay. When you celebrate with them and congratulate them, okay, you are displaying a sense of Christian maturity. Tandaan niyo po yan. And when you celebrate with them, you pass from bitterness to peace. Mas makakasumpong ka ng, kapag ikaw ay natuwa para sa kanila, makakasumpong ka ng kapayapaan. Kasi bakit? Hindi ka nag-aalboroto, hindi ka bitter, hindi ka nasasaktan. Kaya mas magaan ang kalooban. Kaya pagka yung kapitbahay mo, nakabenta, nakita mo may bagong NMAX dyan, well, huwag kang mainggit. Hindi naubos ang pagpapala ng Diyos. Sabihin, parang nasaid na yung blessing ng God, wala na natira sa'yo. No! Merong darating para sa'yo, antayin mo yan in due season, ikaw na ang kusunod. Di ba? Huwag kang mainggit at mainip. Kasi ikaw nang susunod. Di ba? Kagaya nga nung sinabi kong kaibigang bishop dyan sa Pampanga. Okay? Sabi niya, huwag kang mainggit kapag yung kaibigan mo nagkaroon ng bagong sasakyan. Bakit? Dahil ikaw na ang susunod. Matuwa ka kasi kapag ikaw binigyan ni Lord, yung kanila luma na, yung sa'yo bagong-bago pa. O, di ba? Okay? CTTO. Okay? Alam nyo, totoo yan. Di ba? So, mag-expect ka na, na-promote siya, ako na ang kasunod. O, di ba? Na nagkaroon siya ng magandang business, well, ganon din ang gagawin sa paiisip din ng God kung anong gagawin sa iyo. Huwag ka namang gaya-gaya. Ano sabi ko sa inyo? May kanya-kanya tayong karera sa buhay. May race siya. Huwag kang tingin sa iba. Isipin mo ano ang plano ng Diyos para sa iyo. May magandang inihanda ang Diyos para sa iyo. Di po ba? So, wag tayong mainip, wag tayong mainggit. Balikan natin yung talatang binasa natin. Verse 6. 1 Peter 5:6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. Ano kasunod? That He may exalt you in due time. Di ba? So pag ikaw naging humble, ang Diyos itataas ka niya sa takdang panahon. At ang Diyos, tandaan mo, hindi nauuna, hindi nahuhuli. He has His perfect time for your blessing, for your promotion, for your success sa business, sa career. Buti pa sila, meron na silang boyfriend, ako wala pa. May inihanda na ang Diyos para sa iyo. Di ba? Huwag kang mainip, huwag mong pipilitin. Huwag mong sabihin, ako,
isang lalaki na lang natira sa mundo. Ha? Pwede ba yung isa na lang yung natira sa mundo at sabi mo, akin na yan? No. Di ba? Hindi mo pwede, isa lang kasi yung lumiligaw sa'yo. Okay? No, kung hindi naman yan talaga para sa'yo, huwag mong pilitin yan kasi may mas magandang inihahanda ang Diyos para sa'yo. Say amen to that! Amen. Alam niyo yan? In due time, God will lift you up. Huwag kang mainggit kung ikinasal na yung kaibigan mo. Okay? Sabi mo, wala ka na sa kalendaryo. Di ba? Nasa bingo ka pa naman. Amen. Hallelujah. May inilaan na ang Diyos para sa iyo. Just be humble in your heart. Lord, I thank you kasi yung kaklase ko, meron siyang online. Pagpalain mo pa siya. Lord, yung kapitbahay ko, may bago ng ganito. Yes, Lord, bless mo pa siya. Maraming salamat. Alam mo, pag ganyan ang ating attitude, ganyan ang spirito natin, ay nako, ang biyaya ng Diyos, maluwag na dadaloy sa iyo. Say amen to that. Amen. So, are you going to compete with them and spend all your might and energy trying to keep up? Gusto mong makasabay sa kanila. Kung minsan, yung ganyang style, yung gusto mong sumabay sa kanila, nakabili siya ng iPhone Pro Max, gusto mo, ganun din ang sa'yo, uutang ka, kaya maya, pag may tumatawag sa'yo, kinakabahan ka na kasi naniningil na. O, di ba? So, hindi mo kailangang pumantay sa kanila. Okay? May inilaan na ang Diyos para sa'yo. Tandaan mo yan. Amen. So, are you going to compete with them? Or are you going to celebrate what God has done in blessing even others because you know He will do it also for you? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Gagawin din ng Diyos para sa iyo yan. Amen. Praise God. So, kung merong blessing ang iba, well, don't complain. God is sovereign. Do not compete and compare. God is fair. Instead, celebrate because He will compensate. Bibigyan ka rin niya. Di ba? Darating din sa iyo. Hallelujah. Say amen to that. Amen. Hallelujah. Now, let me end with this story. Okay? I'd like to introduce to you, ayan, sorry po, a person who knows the meaning of how it is to be humble and let other people be greater than him. O, may kilala ba kayo dyan sa Biblia na yung mamang ito, alam niya kung paano maging humble at masaya siya kahit ang iba angat sa kanya. Sino po yan? Yes, sabi ng asawa ko, nadinig ko, John the Baptist. Okay, si Juan Bautista. Now, let's go to John chapter 3 and let's pick up the story in verse 25. So, well, before verse 25, let's go to verse 25 na. Sige. Sabi po dito, an argument developed between some of John's disciples, si John the Baptist, and a certain Jew over the matter of ceremonial washing. Okay, so nagtatalo yung mga ibang alagad ni Juan at mga Hudyo. Ano ang pinagtatalunan nila? Okay, about ceremonial washing. Then, verse 26, then they came to John and said to him, yung kanyang mga alagad, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, sino yun? Yung kanyang binautismuhan. Si Jesus, okay. The one you testified about. Look, nangiintriga. Look, he is baptizing and everyone is going to him. Ayan. Sir, yung dati nating customer, napunta na sa kanila. Something like that. Yung mga mas marami nang pumupunta sa kanya. Mas marami nang tumatangkilik sa kanya. Everyone is going to him. Nagbabaptize siya at halos lahat sa kanya na pumupunta. So, yun ang report ng mga tauhan ni Juan sa kanya. And look at this humble man. Look at this man of God. This prophet, ano ang kanyang reaction? To this, John replied, and let's take note of his reply, ha? Tayo pong lahat. Sabi ito, a person can receive only what is given them from heaven. Mula lamang sa langit. Okay? Then, you yourselves can testify that I said. Narinig nyo. Okay? Ano ang sinabi ko? I am not the Messiah, but am sent ahead of him. Hindi ako yung Mesiyas, pero sinugo ako ng mauna sa kanya. Okay? Kasi may nagtanong sa kanya, are you the Messiah?
Sa John 1:19 and following verses, anong sabi ni John? Hindi ako ang Messiah. So nadinig yun ng mga alagad niya. Kaya ang sabi ni John, narinig nyo, sinabi ko, I testified about it earlier. Okay? I am not the Messiah. So alam mo yung, hindi ka, ang tawag dyan, credit grabber. Grabber ba tawag dyan? Credit grabber. Hindi mo ginagrab yung, alam mo yung, pag may accomplishment yung, ito, maraming ganitong mga article. Okay? Credit grabbing dahil nag-champion yung sa Olympics yung the best ever na performance sa mga atleta natin sa Olympics. Kanya-kanya na silang dahil sa ganito, dahil sa amin, kaya may nangyayari, may nag-aakusa, credit grabber yan. Okay? So, si John the Baptist, sabi niya, hindi ako ang Messiah. Okay? Hindi ako ang, nauna lang akong sinugo dahil ang papel ko ay maghanda ng daan para to prepare the way. Okay? Okay? Anong sabi sa verse 29? The bride belongs to the bridegroom. The friend, the friend who attends the bridegroom waits and listen for him. Siya yung friend ng bridegroom. Okay? And is full, listen to this, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. Tandaan niyo, yung mga dumadalo sa kasal, hindi kayo ang bida sa kasal. Okay? Kaya pag sinabi nung ikakasal, walang magbe-blazer, huwag kang mag-blazer. Huwag kang magpuputi, huwag kang magputi. Kasi yun ang wish na ikakasal eh. Kasi bakit? Para sila ang angat. Kung ikaw ay dadalo lang sa kasal, tandaan nyo to protocol din to, ethics din to. Okay? Sa social gathering na ganyan. Okay? Tandaan mo, dapat wag mong kompetensyahin yung bride. Ha? Wag mong kompetensyahin yung bride. Okay? Pag sinabi ng bride, walang magpuputi. Wag kang magputi. Sinabi ng groom, walang magkukulay ganito. Wala, kailangan sila angat. Bakit? Bisita ka eh. Kaibigan ka nung kinakasal. Di ba? Yan ang ibig sabihin nito. Ang sabi nito, the friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. Andiyan na. Okay? And look at this verse. That joy is mine. Sabi ni John, masaya ako, natutuwa ako kasi bakit? Nahandyan na siya. Nadinig ko na siya. And is now what? Complete. Yes. Nakumpleto yung joy ni John nung dumating na si Jesus at nadinig na yung kanyang salita. Hallelujah. Diba? Hindi siya nakikipagkompetensya, hindi siya nakikipag-compare, hindi siya nagrereklamo. Ano ang naranasan niya? Yung joy. Sabi niya, my joy is complete that I heard the voice of the bridegroom. Sabi niya, amen. Hallelujah. And then, this is the famous verse in verse 30. Anong sabi ni John? And I pray, this is all ito yung ating maging laging, anong tawag dyan? Tagline, no? Anong sabi niya sa verse 30? He must become greater. I must become less. You see, this man, John the Baptist, knows the meaning of true humility. Okay? He must increase, but I must decrease. Kailangan siyang mataas at ako naman ay maging mababa. Maging dakila siya at ako naman ay maging less. That is true humility. And one interesting truth about this story is the meaning of the name John. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng pangalan John? Well, John in Greek is Ioannes. Ioannes, which is derived from Hebrew name Yochanan. Okay? Yochanan in Hebrew means what? Grace of God. Yes, grace of God. Church, listen. The grace of God is always humble. Amen? Anong sabi ni John? Grace of God. Okay? He must increase, I must decrease. He must be greater, I must be less. So, the true grace of God is not proud. Amen? The true man who is under grace of God is not proud, not self-conceited. He is rejoicing when others are prospering and even become greater than him.
Say amen to that. Oh, yung hindi maka-amen, parang bitter pa rin. Yes. Okay? It takes a man of grace to rejoice when others are prospering because he knows that in due time, God will also lift him up. Say amen to that. Amen. In due time, you'll be exalted. Amen. So yan ang biyaya ng Diyos. Yan ang tao na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kaya kapag may nag-post na meron silang blessing, tandaan nyo to, huwag nyo lang i-like, pusuan mo pa. Di ba? Pusuan mo pa. Bakit? Natutuwa ka sapagkat meron kang mga kaibigan, meron kang mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaklase na na umaangat at sumasagana. Bakit? Kasi alam mo, ang pagpapala ng Diyos, sagana para sa lahat at hindi naubos yan kasi darating din sa iyan. Say amen to that. Amen. So, be happy and be delivered. Be humble and be graced. Say amen to that. Amen. So, ang lahat po, are you blessed? So, ang lahat po ng naniniwala ng isang anak ng Diyos na totoong nabubuhay sa kanyang biyaya, may puso na nagpapakumbaba, kinikilala na ang kapangyarihan ng Diyos kapag kumilos sa kanyang buhay, doon lamang siya nagkakaroon ng totoong kahulugan ng pagtatagumpay. At kung ang ibang tao naman, kaibigan, kapitbahay, kasama sa church, kasama sa buhay, nakakaranas ng pagpapala, they are prospering at pinagtatagumpay ng Diyos, huwag kang mag-complain. God is sovereign. Huwag kang mag-compare. God is fair. Makipag-celebrate ka kasi ang Diyos, kaya ka rin niyang pagpalain in due time. Amen? So be humble and be grace. At kung yan ay pininiwalaan mo na magaganap sa buhay mo, pinanghahawakan mo, pininiwalaan mo at lalakaran mo, magsabi ka ng malakas na amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tinuruan mo kami, pinakita mo sa amin ang daan, pinakita mo sa amin, Panginoon, sa pagitan ng mga salita, ang totoong kahulugan ng pagpapakumbaba, na nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kapayapaan sa amin, nawawala ang kapaitan, nawawala ang inggit at selos, at dumadaloy ang masaganang biyaya. Maraming salamat sapagkat ito ay totoong nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng hamon, at espiritu ng repentance na mabago ang aming pag-iisip upang kami ay makapamuhay na lalo at laging nasisiyahan, may masaya, may kapayapaan, may kapahingahan at may kagalakan. Maraming salamat po. At kung meron kami, Panginoon, na espiritu pa at damdamin na nagkakaroon ng kapaitan o inggit o hindi pa nasa-settle, Lord, ngayong gabi, let your deliverance be upon us. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng lubos na paniniwala, pagtitiwala sa magagawa mo at alam namin sa takdang panahon, sa lahat ng mga kinikilala ang iyong kapangyarihan at nagpapakumbaba, darating ang panahon ng pagpapala, the due time will come and magkakaroon ng manifestation sa buhay namin pare-pareho ang kasaganaan ng iyong biyaya. Maraming salamat po. Yes, I declare deliverance para sa iyo as you become happy and rejoicing with other people. And as we humble ourselves, tandaan mo kapatid, dumadaloy ang masaganang kagandahan loob ng Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Kung meron po sa atin dito ngayong umaga na hindi pa naranasan ang totoong kagandahan loob ng Diyos, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas, maaari niyo pong gawin ito sa pamagitan ng isang panalangin. If you believe and put your trust in the Lord, believing that He died on the cross for you because He loves you so much, kapatid, maranasan mo ang kapatawaran, maranasan mo ang kaligtasan. Sa pamagitan ng simpleng panalangin, at kung yan ang nais mo, pwede mong gawin yan, sumunod ka sa panalangin ito. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat mahal mo ako. Ikaw ay namatay sa krus para sa akin at ako ay bigyang katubusan sa aking mga kasalanan. Ngayon ay nanampalataya ako sa iyo, tinatanggap kita sa aking buhay
bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Ang aking dalangin, patuloy akong makaranas ng iyong kagandahan loob. Salamat po sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At patuloy akong lumago sa iyong kagandahan loob. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin, ikaw ay na-born again, ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay patuloy na lumago sa biyaya at dumalo sa mga gawain katulad nito at patuloy na makaranas ng kagandahan loob ng Diyos at ng kalakasan mula po sa kanyang mga salita. Amen? God bless you all. Tayo po dadako sa ating communion. Ating pong tatanggapin ang mga sangkap na ito. Kung meron po kayong mga sangkap na hawak, it's about time to pray over the elements. Kaya po tayo ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga sangkap na ito na aming hawak. Pinagpala, binasbasan, binanal po ninyo at ngayong umaga, ang aming dalangin, kung ito ay matanggap namin, ay lakit naming matanggap ang kapahayagan na aming kagalingan, kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, at ang patuloy na pagtatakip para sa aming kaligtasan. Kinikilala po namin, Panginoon, na ang katawan mo ay na sinisimbol ng tinapay at ang iyong dugo na sinisimbol ng dugo ng katas ng ubas ay amin pong tatanggapin at pinapahayag po namin na ito po ay nagsisilbi ng pagkilala sa iyong kamatayan at muling pagbabalik. In Jesus' name, Amen. Kung meron po kayong mga sangkap na hawak, ngayong po umaga, tayo po ay sabay-sabay na tumanggap ng komunyon. Meron pong kagalakan, pagtitiwala at pag-asa. Ang tinapay po ay simbolo ng katawan ni Jesus na nasugatan at ang sabi po ng Biblia sa pamagitan ng kanyang sugat at latay, tayo po ay nagsigaling. Biskwit ang kakainin, kagalingan na tatanggapin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang katas po ng ubas ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, nagpatawad sa ating mga kasalanan at patuloy nagtatakip sa atin para sa pag-iingat, kaligtasan, lalo sa banta ng COVID-19. Sabay-sabay po natin inumin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa mabiyayang mensahe at sa pagpapala sa pamagitan po ng komunyon. Tayo po ngayon ay dadalangin. So inanyahan ko po kayo na samahan ako sa panalangin, kayo na sa inyong mga tahanan. Let's be in the spirit of prayer. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga blessing at dali naman natin sa Kanya ang lahat ng ating kailangan sa panalangin. Yung mga kasama ko po dito, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay sabay-sabay na lalapit sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyong kabutihan sa amin na nahayag sa nakaraang linggo. Araw-araw po naming nakikita ang iyong biyaya, pag-iingat, pagpapala sa aming lahat. Marami pong salamat sa iyong ginagawa sa aming buhay, sa patuloy mong pagtugon sa aming pangangailangan, sa aming mga dalangin, pagbibigay ng kagalingan, kalakasan, kalusugan, at patuloy na pag-iingat po para sa aming lahat. Salamat po sapagkat sa buong panahon ito ng pandemya, particularly ECQ and MECQ, alam namin, Panginoon, damang-dama namin na iyong presensya. Hindi mo kami iniwanan at hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po sa pagpapala mo sa bawat sa amin, sa bawat pamilya, sa church na ito, at sa amin pong bansa. Salamat din, Panginoon, sa maraming bagay na naranasan po namin, mga pagpapala, kasagutan sa dalangin, sa kaarawan ng buhay. Maraming salamat po sa maraming kapahayagan ng iyong kabutihan po sa aming lahat. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Ngayong umaga, kalakip ng aming pagdalangin ay ang pagdadala namin po sa inyo ng aming po mga kalagayan at ng aming mga kahilingan. Lord, gusto po naming ialay sa inyong paanan ang lahat ng ito. Kabagabagan, alalahanin, dalahin, kabigatan, at anumang amin pong pinag-iisipan. Gusto po naming iwanan ito sa iyong paanan. Ang sabi ng mga salita, ilagak po namin lahat ng aming kabigatan sa iyo sapagkat kami ay yung bibigyan ng kapahingahan. Maraming salamat po. Naniniwala po kami, anuman ang aming pangailangan, meron kaming katugunan mula po sa iyo, mayamang kang Diyos. Anuman ang aming kalagayan, meron po kayong sitwasyon, meron kayong laging solusyon. Ang karamdaman, laging may kagalingan mula po sa iyo. Anuman, Panginoon, ang dinaramdam ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus, kapatid, kung ikaw ay kasama ko sa panalangin ito,
tanggapin mo ang mayamang pagpapagaling ng Diyos sa iyong lupang katawan at ang pagpapala sa iyong spirito. Patuloy kang lumakas sa iyong kalooban at mahayag naman sa iyong material na katawan. Pinagpala ka at ang iyong buong sambahayan. Tugunin ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan at ingatan ka sa lahat ng iyong paglalakbay at bigyan ng pagtatagumpay ang lahat ng iyong gawain. Maranasan mo ang laging pakikipisa ng banal na Espiritu, kapangyarihang nahahayag sa iyo. At patuloy at lagi tayong mabuhay sa ilalim ng kanyang biyaya. Maraming salamat po. Pinagpala mo ang bawat isa, kapatid, ngayong gabi, ang iyong umaga. Patuloy mong tanggapin ang masaganang biyaya natin pa ng Diyos. Ingatan ka ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan ka ng pabor. Maranasan mo ang kanyang kapayapaan ngayon, sa araw-araw ng buhay, at magpakailanman ang pinagpala ng Diyos. Pinagpala nga niyong lubos sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po tayong dumalo sa ating mga gawain. Prayer Covenant, nightly po yan, 8 p.m. Midweek service po natin every Thursday. Happy birthday po sa mga celebrators po natin itong buwan ng August. Happy birthday, Pastora Jenna, darling. Happy birthday sa iyo. Hallelujah. Pinagpala pong lubos ang ating mga kapatirang ito. Amen? So, maraming salamat po. At sa mga nais i-bless si Lord sa pamagitan ng inyong mga tithes and offerings, anyan po ang mga account number na pwede niyo po magdalahan. Let us always be in one spirit, always thanking the Lord, exalting the name of Jesus, and experiencing the manifestation of His finished work on the cross. Amen? Hallelujah! Let's have a glorious Sunday. Kasama po ang anak ng Diyos. At enjoy po natin ang blessing ng bawat isa sa kapurihan ng ating Panginoong Jesus. Be humble and be grace. In Jesus' name, ang lahat po ng pinagpala ngayong umaga, samahan niyo akong sumigaw at magsabi ng malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign. My God, you reign. Forever and ever, I will praise your name. Your love remains. Forever and ever, you stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out. The Lord is good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your praise. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. You're glorious. Happy Sunday po sa bawat isa. Stay safe and stay blessed.